So paano tayo mag-update ng ating firmware, mga kaibigan? Iyan muna natin. Okay, so halimbawa ngayon, ganito lang yung procedure na gagawin nyo. So halimbawa, off muna natin yung ibang function. Nagtotono kasi ako ngayon ng bago dun sa sa 155. Like for example, mga kaibigan, nakabit nyo na o na-connect nyo na yung laptop nyo dun sa unit. Okay, tapos hindi pa updated yung firmware nun. Make sure na naka-connect. Yung dalawang na-download na file na pinamimigay natin ngayon, yung latest na software, ito na yon. Plus yung updated na firmware, nandito na din sa laptop ko. So ang gagawin natin, mga kaibigan, dahil naka-connect nga po siya, pupunta kayo dito sa about. Okay, tapos may makikita kayo dyan. Ayan, na-updated na 1.0.64 yung aking software. Makikita kayong update na firmware. So halimbawa, hindi pa updated, kailangan nyo i-click yung update firmware. Tapos may lalabas dito, choose file. So dito sa choose file, hahanapin nyo ngayon yung pinadala ko na updated na firmware. Tapos yun ang ilalagay nyo. Okay, so asan na ba yung updated ko na firmware? Hindi, naka-folder. So kayo na po ang bahala kung paano nyo i-organize ang sarili nyo para hindi kayo magkandalito-lito. Ayan firmware update tech 2 November 18, 2024. So kahapon lang po yan. Ito yon. So tech 2 main firmware v168.bin. So kapag inopen nyo po yan, pupunta po yan dito. Okay, so kapag lumabas na po dyan, pwede nyo na pong pindutin ng start upload firmware. Huwag nyo po i-off yung motor kapag hindi pa po tapos yung upload. Again, ulitin natin So halimbawa, okay, halimbawa, kaka-open nyo pa lang kunwari, tapos okay, pagka-open nyo, pupunta kayo dito sa about. Pag click nyo yung about, update firmware, lalabas po ito. Tapos choose file. Okay, hanapin nyo yung file na binigay ko sa inyo. Pagpasok po dyan, firmware version 1.68. Yun na po yung papasok ngayon dun sa ECU nyo. Then start upload firmware. Okay, pindutin nyo lang po yan. Hintayin nyo pong maubos to, matapos to, then okay na po yun. Tapos na po yung usapan. Okay, so yan lang, mga kaibigan, ganun lang ka-easy para ma-update nyo ang mga firmware. So yung mga tuners natin, meron na kayong access. Kapag may updated na firmware, bibigay ko lang sa inyo yung file. Then pwede nyo na i-update yung mga firmware ng mga customers nyo. So kapag meron mga bug, libre po yung firmware ni Pitts Bike. So kailangan nyo lang po siya i-update parate. Okay, kapag po meron tayong bagong features, wala na po kayong babayaran, bibigay po natin yan ng libre. Lalo na po ngayon, meron ng save and load file na sa cellphone. Yun na po yun. Yun po yung kaya nitong gawin na in-update natin dun sa ating ECU. Okay, so ayan, mga kaibigan, this is Grismoke. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana may natutunan kayo.